Isang mayamang salita na napakahitik sa kahulugan. Ang gusto kong pagnilayan natin sa araw na ito ng undas para sa ating mga yumao. At ito yung salitang komunyon. Sa maraming mga Katoliko, iisa lang ang kahulugan nito, ang pagtanggap sa katawan ni Kristo sa Eucharistia. Ang tawag natin, komunyon. Tama naman dahil sa Eucharistia, para sa atin ang Eucharistia ang pinakamalalim at pinakamatinding uri ng komunyon. Pero ano bang kahulugan nito? Alam niyo po, ang literal na meaning ng komunyon ay panloob na pakikipagkaisa na siya lamang pwedeng magbigay saysay sa ating panlabas na pakikipagkaisa. Halimbawa, for example, namatayan kayo ng kaanak o kaibigan o nakikipagburol kayo sa lamay sa patay, kung nakikiramay kayo, hindi ba parang masagwa ang magsuot ng masyadong makulay at bulaklakin na damit? Sa ating tradisyon na mga Pilipino, pwede kang makantyawan kung burol sa patay ang dinadaluhan mo at para kang nakikipagparty. Ipapahayag mo ang panloob na pakikipagkaisa sa pamamagitan din ng panlabas na ekspresyon ng pakikiramay katulad ng pagsusuot ng damit na panluksa. Ang panlabas at panloob ay magkaugnay para sa atin. Pero alam din natin na ang totoong mahalaga ay ang panloob, ang pakikipagkaisa ng puso at diwa. Yun ho ang tinatawag nating communion. Ang salitang Latin na pinanggalingan ng Ingles na communion at ginawang Kastila at Tagalog na komunyon. Ang komunyon ay ganito. Kapag mahal mo ang isang tao, kahit na mapadpad ang taong iyon sa malayong lugar, isipin mo lang siya at gutain, parang nandyan na rin siya. O kahit na mamatay o sumakabilang buhay ang mga mahal natin, kahit wala na sila, nandyan pa rin sila. Kaya nga yun ang dahilan kung bakit tayo dumadalaw sa puntod ng ating mga kaanak. Kasi alam natin ang presensya ng tao ay hindi lang pisikal. Di ba pwede namang present yung tao pero absent siya spiritually? May mga taong absent-minded, ika nga. Parang physically present pero absent. Pwede nga yung tao nagsisimba tapos nagsiselfone sa loob ng simbahan at may kausap na iba. Abay, hindi pala siya present talaga. Ang presensya, hindi lang physical yan. Ang presensya ay spiritual. Ako, isang tingin ko sa inyo, mga individual kayong nakikita ko. Pero kung pwede lang hiwain ang inyong mga kaluluwa, kung pwede ko lang hiwain ang mga puso't diwa ninyo, palagay ko ang matutuklasan ko dyan sa loob ninyo, hindi nag-iisa. Ang bawat tao ay community. Kasi hindi ka naman magiging lubos sa iyong pagpapakatao kung nag-iisa ka lang, kung ang buhay mo'y para sa sarili mo lamang. Ang komunyon ay pundasyon ng community. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng community kung walang pagkakaisang puso at diwa. Communion. Kasi ang spiritual at physical hindi hiwalay sa ating karanasan bilang mga tao. Minsan ho kasi akala natin ang mga angels lang sa langit, ang mga itinuturing na spiritual beings. Hindi po.
tayo ring mga tao, we are spiritual beings. Yung isang yumaong kaibigan ko at naging direktor namin, si Direk Marilu Diaz Abaya, minsan nasabi niya, we are not physical beings capable of spiritual experience. We are rather spiritual beings having a physical experience. Kaya nga tayo naniniwala na hindi sa kamatayan natatapos ang ating communion o pakikipagkaisang puso't diwa sa ating mga mahal sa buhay. Kaya meron pa tayong tinatawag na kabilang buhay kahit matapos pang buhay natin dito sa mundo. At kaya rin, isa sa mga linya na pinapahayag natin sa ating kredo o pahayag ng pananampalataya ay ang communion of the saints. Komunyon ng mga banal. Ano naman yon? At sino ang tinatawag nating saints? Hindi po yung mga rebulto lang sa simbahan. Po. Ang saints dito, mga tao yan. Tayo yan. Tayong lahat na tumanggap ng pinaka-importanting regalong kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristong anak niya. Sa tingin niyo ba, ano ba ang pinaka-importanting regalong natanggap ninyo sa tanang buhay ninyo? Isa lang, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit. Okay, ang buhay, syempre, pero ang Holy Spirit na nagsusustain ng buhay natin. Tulad ng nasabi ko na lahat ng tao ay spiritual beings. Kahit hindi pa nabinyagan, spiritual being na yan. Dahil tayong lahat ay created in the image and likeness of God. Larawan tayo ng Diyos. Mayroon tayong likas na kakayahang makipagkaisang puso at diwa. At ang tawag natin doon ay ang kakayahang umibig at magmahal sa kapwa. Hindi ka naman kailangan maging Kristiyano para matutong magmahal. Palagay niyo ba ang mga Muslim, ang mga Buddhist, ang mga taga-ibang relihiyon, napalagay niyo ba hindi sila marunong magmahal? Tao din yan. Di ba? Pero dahil ang taong nilikha ng Diyos, na likas na marangal, ay kinainggitan ng isang kalaban. Sino ba yung kalaban na yon? Isa lang ang kalaban natin, tatandaan ninyo. At isa lang ang tinuturo ng simbahan na itakwil natin. O, sino yon? Si Satanas. Nung kayo'y binyagan, ang tanong ay, tinatakwil nyo ba si Satanas? Kasi si Satanas, inggitero yan. Nainggit siya sa tao. Nagkaroon tayo ng kalabang espiritual na nilikha din naman ng Diyos. Pero dahil siya'y rebelde, wala siyang ibang misyon, kundi ang ilihis ang tao, tuksuhin siya at pabagsakin. Masaya si Satanas kapag ang tao ay nalilihis ng landas. At ang pagkalihis ng landas, yun ang tinatawag nating kasalanan. Kapag ang tao ay kusang lumalayo o humihiwalay sa Diyos na bukal ng buhay, para siyang nagpapatiwakal. Paano ka lalayo sa pinagmumulan ng buhay? Yun ang simula ng impyerno. Maraming mga tao, hindi pa sila namamatay, nasa impyerno na sila. Kapag hiniwalay mo ang buhay mo sa Diyos, simula na yon ng impyerno. Hindi mo man kailangang mamatay. Dito pa sa mundo, may mga taong nabubuhay na sa impyerno. Kung papaanong may mga taong hindi pa namamatay, natuklasan ng langit dito sa lupa. So, impyerno ang tawag natin sa sitwasyon ng pagkakatiwalag sa Diyos ng buhay. At siyang dahilan kung bakit minabuti ng Diyos
na sumuong sa isang misyon. Ang misyon ng pagtubos sa mga taong nahuhulog o nawawalay ng landas sa pamamagitan ni Hesukristo ng kanyang pagkakatawang tao, pagpapakumbaba ng kanyang pagdurusa at kamatayan at muling pagkabuhay. Siya na bumaba at nagpakumbaba ay umakyat na muli upang bumaba naman sa atin ang kanyang regalo na magpapatibay sa atin, ang Espiritu Santo na siyang tagapagbuklod natin sa puso at diwa upang tayong mga tao, maitas niya ang ating dangal, marangal ang tao, upang tayo'y maging mga kapwa-anak ng Diyos. Matibay ho ang buklod ng Espiritu Santo. Kaya malakas ang loob ni St. Paul sa ating second reading na narinig, sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? At ang conclusion niya, wala. Walang makapaghihiwalay sa tao sa pag-iibig ng Diyos dahil kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa biyaya ng binyag na tinanggap natin, tayo'y natututong makipagbuklod ng puso't diwa sa Diyos at sa kapwa, sa ating kapwa-alagad bilang sambayanan, at nagiging mga kabahagi tayo ng body of Christ, ang katawan ni Kristo. Kaya pag tinanggap natin ang katawan ni Kristo, hindi natin siya babaguhin, tayong babaguhin niya upang maging bahagi niya tayo, bahagi ng katawan ni Kristo. Kung nakikibahagi tayo sa buhay niya, abay, kailangan makibahagi rin tayo sa misyon niya. At ang misyon niya ay misyon ng pagliligtas at pagtubos. Tayo ay tinawag na kumatawan kay Kristo. Katulad ngayon, habang nakatayo ako dito upang magsalita, hindi na po si Bishop Ambo, kundi si Kristo ang nakikipag-usap sa inyo sa pamamagitan ko. Hindi lang ang pari ang gumagawa niyan dahil kayo rin tumanggap ng regalo ng Espiritu. Pwede rin kayong kumatawan kay Kristo. Kaya bumaling tayo sa isa pang salitang ginagamit natin sa pagtanggap sa Eucharistia na hindi na Kastila kundi Tagalog. Ang salitang pakikinabang. Di ba? Ang lumang salita sa komunyon sa Tagalog ay pakikinabang. Makikinabang ka ba? Dahil sa Espiritu Santong nagbubuklod sa atin sa Diyos at sa isa't isa, sa ngalan ni Jesus, ang ating komunyon ay hindi kayang tapusin kahit na ng kamatayan. Kaya nga, sinasabi natin sa last part ng Credo, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Ang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay na yon, iisa lang, ang Holy Spirit. Dahil naniniwala tayo sa Holy Spirit, naniniwala din tayo sa simbahang Katolika. Naniniwala din tayo sa communion of saints, sa forgiveness of sins, sa resurrection of the body, at sa everlasting life. So yung communion of the saints, ang mga banal, hindi lang ito yung mga nasa langit, kundi lahat ng nananatili na nakarugtong sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Maging mga buhay pa dito sa mundo at mga yumao na. The communion of the saints, living and dead. But even the dead continue to be alive in Jesus Christ. Dahil nakarugtong sila sa buhay ni Kristo. Nananatiling buhay pa rin dahil sa buklod ng Espiritu Santo na hindi namamatay. Nananatiling buhay
ang lahat ng nakaugnay kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ito pa ang dinagdag ng simbahan. Pati yung mga kusang tumiwalag o naligaw ng landas o mga nahulog na sa bangin ng kasalanan, kaya pang hanguin ng Diyos sa pamamagitan din ng buklod natin sa kanila. Para bang may nahulog, pero meron palang tali. Nakatali ka doon. Either pwede kang sumamang mahulog o dahil nakatali siya sa iyo, ay bibitin siya at maliligtas mo siya. Pwede mo pa siyang hanguin dahil nakatali tayo sa isa't isa. Yun ang komunyon. Meron tayong buklod. Pwede pala nating iligtas at hanguin ang isa't isa. So, bahagi ito ng pakinabang na pwedeng idulot ng ating komunyon kay Kristo. Hindi lang ito para sa atin, kundi para sa mga kapatid natin. Buhay man o patay, payapa man o balisa. At totoo naman, hindi lahat ng patay ay payapa. Ang panalangin natin sa ating mga prayers for the dead, eternal rest grant unto them, O Lord. Kasi pinipresuppose natin na merong iba dyan, hindi pa sila eternally rested. Ang tawag dyan, the restless souls who are undergoing purification. Na ang tawag natin ay purgatorio. The restless souls. Ang Diyos kasi parang nanay yan eh. Minsan ang anak niya may sakit, iyak ng iyak, balisa ang anak. Pag balisa ang anak, balisa din ang nanay, di ba? Anong gagawin mo? Ay isasayaw-sayaw mo yan. Ipaghehele-hele mo siya. Pahahanginan mo siya para huminto ang kanyang pagkabalisa upang siya rin ay makatulog. At pag namayapa siya, payapa ka na rin. Ganyan ang Diyos sa tao. Hindi ho nag-e-enjoy ang Diyos kapag tayong mga tao'y balisa. Ang kagustuhan niya ay ang lahat ng tao ay makisa sa walang hanggang kapayapaan. Kaya ang pakinabang na grasya ay tinatanggap natin upang dumaloy ito sa pamamagitan natin, upang tumalab sa pamamagitan natin, para sa ikapagbabago ng daigdig, para sa ikapagbabago ng ating lipunan, para sa ikapagbabago ng ating kapwa, buhay man o yumao, laging may pag-asa. Huwag ho nating sasayangin ang pakinabang na dulot ng buhay ni Kristo na dumadaloy na sa atin sa pamamagitan ng pagkakabuklod-buklod natin sa isa't isa sa iisang Espiritu Santo. At ngayon mismo, kayo'y narito dahil may isang Espiritong tumutuhog sa ating lahat at bumubuo sa atin bilang mga kinatawan ni Kristo. At mamaya'y lalapit upang makinabang, upang tumanggap kay Kristo, upang baguhin tayo ni Kristo, at upang dumaloy ang biyaya ng buhay ni Kristo sa bawat isa sa inyo, upang saan man kayo naroroon sa mundo, kayo'y maging kasangkapan ng ikapagbabago ng buong sanlibutan. Sa ngalan ni Jesus at ng Espiritu Santo. Amen.